Ayun nga mga Lodi, ngayong araw ay pupuntahan natin ang bagong bukas na tourist spot dito sa lungsod ng Manila. Na ayon sa mga ating naririnig ay mala Venice, Italy daw ang ganda. So mula dito sa ating kinatatayuan ay sasakay tayo ng jeep going to Calao at bababa tayo sa Loton o sa lumang post office. So ito na nga, nakasakay na tayo. Medyo mabilis lang tayong nakasakay. At narito na nga tayo ngayon sa Recto Underpass mga Lods. Approaching tayo ng Quiapo Church. Medyo excited na tayo sa pagkakataong to. Gusto na nating masilayan kung gaano kaganda ang ipinagmamalaki ngayon dito sa lungsod ng Manila. At sa pagkakataong ito naman mga Lods, andito na tayo sa may Quezon Bridge. Ayan, pababa na tayo ng Loton. Malapit to talaga, malapit na nating masilayan ang naturang tourist spot dito sa lungsod ng Manila. Ito na nga, nakababa na tayo ng Quezon Bridge at eto na, pababa na tayo. So antay-antay lang tayo mga Lods ha. So ito na. Opya, ayan, kita na natin yung mga modern bus ngayon or mga modern jeep. So, antabayanan mga Lodi, ito na, pababa na ako. Ayan, so kita nyo, 'di ba? O andito tayo ngayon sa harapan ng post office. At nako po, hindi ba sayang itong tubig sa ganitong oras at kumbaga hindi nila pinapatay. Sayang sayang. So, didiretso na siguro tayo mga Lods, diretso na tayo, pero liliko din tayo ng konti para hindi naman tayo mababangga. Copy? So ito na nga mga Lodi, andito na tayo sa harapan ng naturang parke. Excited na talaga tayo. So tara, samahan nyo ako, i-explore natin ang naturang park. At hito na nga tayo, paakyat na tayo sa hagdanan nitong naturang parke. At makikita na talaga natin ngayon. Oy, maganda nga siya, Ganda nga, ganda. So ayun nga mga Lods, andito na nga tayo at natanaw na nga natin kung gaano kaganda itong naturang parke at naobserbahan nga natin na yung mga ilaw na ginagamit dito is parang talaga siya, parang antique So para talagang nasa Venice, Italy tayo. Totoo pala yung sinasabi nila. Yun nga lang, sabi nila daw to, kumbaga mas maganda daw to mga Lods pagka sa gabi. So habang maaga pa ay ito, magpicture muna tayo dito, kukuha tayo ng mga magagandang view. Hantay natin na maggabi para masilayan talaga natin kung gaano kaganda itong naturang park, At ito nga, may mga nakikita tayo dito na mga statue din, at meron ding bang tawag nito, fountain. At saka tanaw din natin sa kabila mga Lods itong LRT line 1 So yan yung monumento to Baclaran sa kasalukuyan. At dito naman tanaw din natin yung mga ferry na bumibiyahe mula Pasig, Makati hanggang dito. Pwede rin kayong mag-rides niyan mga Lods, kung halimbawa galing kayo ng Makati. So antay-antay lang natin mga Lods na umabot ang gabi, at sigurado ako maganda daw talaga to. So sa ngayon, ito, mamamasyal muna tayo, ikutin muna natin itong naturang parke, itong kabuuhan ng to, ikutin muna natin, So see ya Lods, mga pa tayo, mga 1 hour, mga 1 hour and a half maghihintay tayo. At andito tayo ngayon sa ilalim ng bridge, At tanaw din natin yung kay Digong na pinagawang tulay, nung nakaupo pa siya. At dito nga hindi natin inasahan na mai-interview tayo ng isang newscaster ata to or vlogger, So ewan ko kung tama yung mga sagot ko mga Lods sa tanong niya sa akin about kung daw ba, kung papayag daw ba ako
na maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So antabayanan nyo po at pakinggan nyo po ang aking sagot sa naturang interview. Medyo kabado ako dahil first time akong na-interview ng isang vlogger ba yun or newscaster, I don't know really kung sino yung tao na yun. Basta nag-i-interview siya, nakita ko na mayroon siyang mga in-interview at ayun na nga, ito medyo kinabahan ako sa pagkakataong to. So pakinggan po natin yung interview niya sa akin, mga lods. Kayo na iiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Alam mo, hindi mangyayari talagang maiwalay ang Mindanao sa sa Pilipinas. Marami siyang strategy para para mapansin talaga ng sambayan ng Pilipino. Talagang malakas pa rin naman talaga sa Tatay Digong. Okay, so back to our doon sa question mo talaga. Hindi mangyayari 'yon kahit na sinasabi niya na gusto niyang maihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So ibig sabihin, sir, strategy niya lang ito para political strategy yan. Alam naman natin lahat kung gaano kahinyo si Tatay Digong. Oo. So yun lang yun. Thank you, sir. Okay. Sige, maraming salamat. Salamat.